You know? Yun. Yo, yo, yo. Kamusta, Boss Lots? Ayos naman. Eto na naman ang mga tito nyo. Nagkakalat na naman sa internet. So, ito, ang topic natin ngayon, pre. Alam ko, medyo lagi nating nadadaanan to, napapasaringan to. Pero special request kasi to ng isang subscriber natin. So, at itatago natin sa pangalang Brandon. So, ito kasi, medyo na-compare niya kasi yung So, sabi niya, baka pwede nyo gawing topic, yung mga driving habits ng mga Pinoy na mali. Diba? Na, okay. Ikaw, alam ko, pre, ikaw din, Miss, lagi ka rin nasa kalsada. May mga na-encounter kang ganyan. At halos lahat naman siguro tayo, kahit sabihin mo nagko-commit ka lang or what not. May mga napapansin tayong mga, alam mo yun, parang nagiging norm. Pero sablay. Yan ang tatalakayin natin ngayon dito sa The Opinionated Titos. And again, isang malaking shout out kay Brandon Macraeg Smith. Yan. Thank you isang sa inyong suggestion. Yan ang sinasabi natin, Papa Dins, di ba? Na magsasuggest lang kayo para mapag-usapan natin yung gusto nyong pag-usapan natin, di ba? So again, bago ang lahat, Papa Dins, introhan muna natin. Di ba? Yes, sir. Let's go. Okay. Yun, no? Yun na nga. Bago ang lahat. Again, shout out sa mga nagsasuggest ng mga episode. So, again, kung may mga gusto kayong marinig o kung gusto nyo pag-usapan namin ni Papa Dins, bakit hindi kayo mag-comment at samahan nyo na rin ang subscribe. Kami po ay nasa Facebook, Spotify, Apple Music, tsaka syempre sa YouTube. Pwede kayo mag-comment. Yes, pwede sir. na naman din sila mag-send ng message sa Facebook. Kung gusto nila, di ba? Sure sa message. Okay na. Yan. Ayun na nga. So, yun. Ang topic natin for today yung mga Pinoy na driving habits ng mga natin, ng mga katotpi natin o kung mga ibang tao rin, mga hindi naman tayo nagmamalinis meron na rin tayong mga driving habits na only in the Philippines, higa nga. Ayan. So, baka pwede na rin tong only in the Philippines. Pwede, di ba? Pwede na rin. All Philippines serye. Oo. Pwede na rin to i-add sa only in the Philippines serye. So, ayun na nga. Mga driving habits nating mga Noypi. Yan, yung mga pasaway habits. Pasaway. Ano na nga ba? Ano na nga ba ang mga yan? Ako, simulan ko na yan, pre. Medyo excited ako dito sa na to. Hindi ako kasi, pre. Parang isang tawag dito. Pet peeve is yung pre. Tawag dito. Yung deputang hazard light, pre. Yung kahit hindi tipong mag-hazard, nag-hazard. Yan, sige. Hindi, ang ko dyan, pre, ang typical ko kasi buti sana kung once, twice, thrice, o kahit 10 times. 10 times na, pre. Na siguro, mababa, hindi ka maiinis. Pero kasi laging ganun, pre. Yung tipong, kungari, tatabi sila sa either baka may bibilin or yung tatabi ba sa kalsada, mag-turn on ng hazard light, pre. Nasa gitna pa siya,
magto-turn on ng hazard light, tsaka siya tatabi. Parang ang ano ko doon, pre, is ano bang tingin nyo sa mga sasakyan na nasa likod or nasa harap nyo? Manghuhula? Malalaman ba nila kung saan ka pupunta kung naka-on yung hazard light mo? Diba? Yan yung medyo, alam mo yun, though siguro sabihin nating petty, pero kasi nakakainis na parang ang ano ko kasi, pre, ako ewan ko. Ay, ang ano ko doon, parang malito sila, pre, wait lang, ma-interrupt lang ito na mabilis. Ang ibig sabihin pala ni Papa Dens turning or signal lights. Yun muna, yun muna. Okay. Sige, go. Kasi yung ganyan, pre, 'di ba? Pag nag-hazard ka, yung turn light mo, kaliwat kanan iilaw 'yan. Magbi-blink 'yan ng sabay. So, okay. So nasa hazard light tayo. Okay. 'di ba? So, ang ano ko kasi doon, pre, is kung pareha siya nakailaw, anong gusto mong gawin nung nasa likod mo or nasa harap mo kung meron man? Hulaan namin or hulaan nila kung saan ka pupunta. 'Di ba? Ang ano ko doon, kunwari, tatabi ka sa kanan. Turn light ka na pa kanan. 'Di ba? So, pakakanan ka na. Once nakakanan ka na at kung hihinto ka, tsaka ka mag-on ng hazard light mo. 'Di ba? Tapos meron pa diyan, pre, kunwari nakahinto na siya, naka-hazard na siya. Tapos na siya doon sa business niya kung may binili siya, may pinick up siya or whatever. Papasok siya sa linya nang naka-on yung hazard light niya. Na parang tangina, di patayin mo na yung hazard light mo. Mag-turn light ka na kung saan mo gustong pumunta. Kung kakaliwa ka ba o kakanan ka. Kasi again, hindi manghuhula yung mga driver sa paligid mo. Diba? Yun ang alam mo yun, pre. Nakakabwisit eh. Tapos meron pa dyan yung tipong sasabihin sa'yo, oy, naka-hazard ako, ba't hindi ka nag-minor? Abay, malay ko pa kung anong gagawin mo. Oo. Malay ko pang lalabas ka na. O kakanan ka. Yun nga, pre. Diba? Malay ko pang lalabas ka na. Diba? Alam mo kasi, may mga maling paggamit nga eh. Maling paggamit. Katulad yan, pre, isang example na rin na isama ko na. Yung pag umuulan, pre, naka-hazard. Hindi nyo ba alam na hindi tamang paggamit ng hazard light yun? Okay, so one of the primary uses nga pala para lang sa mga nagmaneho yan ng hazard light is like say for example magkakaroon ka ng emergency, pre. Yan, patabi ka na. Yan, mag-hazard ka na. O kaya, pre, nasiraan ka pero kailangan, halimbawa nasa highway ka, pre. Kaya namang umano ng sasakyan mo pero medyo mabagal lang or something, yun, mag-hazard ka tapos gumilid ka sa pinaka outer lane. Tama, di ba? Outer lane. O kaya, pre, pag nagwe-wait ka ng towing service, naka-hazard ka, o kaya, pre, nag-change ka ng tire, nasiraan ka, yun na nga yun, yung mga emergency repairs. Ganun yung use. Kasi nami-misuse yung yung hazard lights na yun nga sinasabi mo. Pagtatabi, pag mag-merge na ulit sila ng lane, babalik na sila sa kalsada. Ang ginagawa, pre, liliko muna doon sa gusto nilang puntahan bago nila yung turn signal lights nila, di ba? Dapat tanggalin mo muna, may pindutan yan, pre. Kung saan niya pinindot to? Kulay pula? Ganun lang. Kulay pulang ganun? Oo. Mga tatanga-tanga dyan, pinindot nyo, hindi nyo alam kung paano pindutin pabalik. Diba? Tsaka kayo mag-signal kung saan kayo kakanan man o kakaliwa. Diba? Left or right. Hindi yung liliko muna kayo bago nyo tanggalin yung hazard lights nyo, wala na. Hindi na alam nung kasunod nyo. Di ba? Yan yung isa. Tsaka, isa sa mga ano pa yan, pre? Kasi nga, yun nga, dahil nga pet peeve ko siya, pre, may na-encounter ako once. Nagalit pa siya sa akin, pre. Inano pa ako, binabaan. Na-trigger na ako eh. Binabaan ako, buti na lang ako lang mag-isa nun. Binabaan ako, kumbaga, nagbabad ng businas, binabaan ako sa salamin. Bilang na-trigger na ako. Binabaan ko sa salamin. Sabi ko, sir, ano pong problema? Okay. Sabi sa akin, pre, ang swapang mo sa daan. Sabi ko,
Tangina, paano ako naging swapang sa daan? Malay ko ba kung anong gagawin mo? 'Di ba? Oo. Umaandar ako. Parang imbis na dapat ikaw yung mag-merge, na ikaw yung dapat magbigay kasi running ako eh. Oo, tama. Hindi naman siya traffic eh. But maintindihan ko pa yun, pre, kung traffic. Buti sinabi mo yan. May follow up tayo dyan. Sige. Tapos? Yun nung ano ko na parang, sabi ko, paano ko naging swapang? Malay ko ba anong gagawin mo? Sabi ko, sir, alam mo yun, parang alam mo, be the bigger person na lang or what not, kung ganun man. Para sabi ko, sige sir, pasensya ka na, hindi kita napagbigyan. Sa susunod, gamitin mo kasing turn light mo, wag ka mag-hazard light. Tapos I moved on with my day na. Parang, bahala ka na dyan kung na-bad trip ka or what. Diba? Parang, yun lang ang parang pinaka-gist nun. Parang, kagaya ng sinabi mo, pag may emergency, kailangan mo huminto or na-flat ka or nasiraan ka or tatabi ka or kung nakatabi ka na, tapos gusto mo lang na mapansin na nakatabi ka, na hindi ka naman aandar. Parang yun ng parang ko dun is kaya nga sa hazard light eh. You are a hazard sa daan. Kaya mo siya tina-turn on kasi nga nakahinto ka. Diba? To let people know na nakatabi ka doon, na hindi ka gagalaw doon. Hindi ibig sabihin nung naka-hazard light ka, dapat kang pagbigyan. Correct. Yun nga pre, yun. Boss Lots, idadagdag ko na, yung nabanggit mo kasi yung nagma-merge sila. Eto pre, isang busit din ako pre. Halimbawa pre, padiretso, di ba? Sa sa expressway na lang pre. Ikaw ang padiretso yung mga sasakyan pre. Ikaw yung pa-merge pre. Bibilisan mo pa. Kung hindi ka bobo. Pre, ikaw ang nagma-merge. Hoy, yung sa mga fixer dyan ng lisensya, mga putang ina nyo. Makaka-aksidente pa kayo ng ibang tao. Hintayin nyo na may mag-slow down tsaka kayo bumanat. Hindi yung putang ina. Bigla nyo ipapasok. Oo. Kung gusto nyo mamatay, pre, kayo na lang. Wag nyo idama yung mga tao. Dadamay pa. Yan. Pangalawa yan sa mga kabobohan na merging lane. Katulad niya, ito pre, lagi ko na-encounter to dito sa pagtawid na, di ba, PC, yung malapit sa sa Rebulto ng Ortigas na Robinsons, pre. Yung may mga mameri doon na, sa POEA ba yun? Oo, POEA sa may galeriya. Sa galeriya, di ba? Di ba, from POEA papuntang galeriya, di ba? Di ba meron side doon na may nagma-merge? Lagi ko na-encounter pre. Lagi silang binibilisan nila pre para makapag-merge sila doon sa lane na yun. Ang bobobo nyo naman. Kayo na nga nagma-merge. Kayo pa yung minsan sira pa yung galit. Binibit-bitan mo na pre. Binibilisan pa. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang pag-merge. Again, kapag nagma-merge po kayo, unahin nyo po yung safety ng ibang tao. Putang ina nyo, yung safety nyo, bahala na kayo dyan. Huwag lang kayo mandamay ng ibang tao. Slow down. Hayaan nyo na pag-clear na, tsaka kayo mag-merge dun sa lane. Huwag kayong tanga. Ano pa, pre? Totoo. Actually, may mga iba pa. Sige, nakaambag na pala ako. Ikaw ulit, pre. Ambag ka ulit. Yung pa, pre. Speaking of turn light na, pre, yeah. Yung iba naman, pre, hindi ko alam kung kadalasan to sa mga SUV. Hindi ko alam, pre, kung default ba nasira yung mga signal or turn light nila, pre. Hindi. May observation naman ako dyan. Pero sige, tuloy mo muna. Yun nga, pre. Karamihan. Hindi ko nila lahat, pero yung mga nang-e-encounter ko sa kalsada. Yung tipong mag-weave sa traffic, pre. Na hindi marunong na kung gusto mong sumingit sa kanan or gusto mong sumingit sa kaliwa, yung basta basta papasok na lang, pre. Ayan. Tapos, hindi lang sa SUV kung yan, pati taxi driver, ganyan. Ayun, oo. Taxi, ayun yun, yung mga na parang, default ba yan? Nasira yung mga turn light nyo na. Hindi, pre, o kaya may delay, may delay. Lang naman yan eh. Yun ba, meron pang gano'n. Pasok na, tsaka lang para kumbaga safe sila na kung tamaan sila. Mabangga, nakasignal ako
Tangina. Parang yung, hindi ko alam pre, bakit parang ano yata yung default yata, nasira talaga. At ano nga pala pre, may quote dyan si Tito Shoti pre. Yung anong quote ni Tito Shoti dyan? Asawa ni Tita Mocolin pre. Sabi niya, pag minsan kasi di ba magkakasama kami, parang, hindi nyo naman ginagamit, tanggalin nyo, bigay nyo sa akin, pagkakaperahan ko, bebenta ko na lang doon sa marunong gumamit. Hindi nyo naman pala gagamitin Utsa. Yan. Diba? Yan yung mga isa sa mga nakakabuisit. Lalong-lalo na pre, isa pa, lalong-lalo na sa mga expressway. Yan. Tangina yung mga SUV na ano na ganyan. Tangina ang tutulin pre. Tapos putangina. Alam mo yung mag-change ng lane pre, walang signal. Paano biglaan. Kung matulin din yung dun sa pag-merge mo? Tangina, o sabihin mo ng mamembreno yun, may kasunod yun pre. Paano naman din? Parang alam mo yun, ano na siya, magiging domino effect yung mangyayari. Siyempre, highway yun halos magkakasunod or yung speed niya medyo mabilis. Tsaka yung expect na mabilis yung mga sasakyan doon kasi expressway yun di ba? Totoo. Parang tangina. Kasi, ayun nga kunwari ako, pag minsan kasi, nabubuisit nga ako sa mga ganun, hindi ko pinagbibigyan pre. Gagawin ko, paggabi, paplasyeran ko, kaya bobot-botan ko lang. Lang, courtesy. Pero pagka naman naka-signal pre, kunwari gusto niyang sumingit dito sa linya ko, tapos sumignal siya. Mabait ako sa ganun. Napapapasukin kita. Sige, pasok ka na. Ako actually, pareho tayo. Pero yung mga hindi marunong gumamit ng as much as possible, di ko pinagbibigyan. Pero tangina mo. Matuto ang gumamit ng kalsada. I-share ko na sa'yo yung na-observe ko. Alam mo kung bakit, pre? Dadala-dala kasi sila ng malaking sasakyan. Pag na-traffic sila o mabagal yung ibang nila, hindi sila magsisignal para makasingit sila, pre. Para hindi mo alam, nasisingit sila. Napapasok sila. Yun yung mga technique na actually isa rin yun sa mga kinaiinisan ko. In particular nga, yung sinabi mo, na-observe ko rin, SUV tsaka taxi, yan, madalas yan. Para makasingit sila. On my experience naman, pre, hindi sa expressway. Most of the time, pag traffic, ginagawa nila, mag-weave sila bigla silang sisingit, pre. Etong nakakatawa doon, pre. Singit sila ng singit doon. Isang kotse lang ang pagitan. Hindi naman nakalayo. Hindi naman sila nakalayo, pre. Hindi naman sila nauna. Alam mo yun? Walang advantage yung ginawa nila. Disadvantage nga dahil kung makasagi sila, syempre, ang kasalanan na naman. Buti na lang, kaya tama-tama, pre, buti na lang, lagi tayong, ewan ko, meron ka na ring dashcam? May dashcam ka na, di ba? To protect yourself, kasi nga may mga kupal na nagmamaneho ng mga ganyan yung bigla-biglang pumapasok, yung bigla-biglang sumisingit. Alam mo kasi, hindi nagagawa ng jeep yan kasi hirap sila may dala sila Gets? So, hindi nila... Hirap umabante ng mabilis yan kaya, yung sinasabi namin ni Papa Dens dito, and based on observation, ewan ko rin mga katotpi kung ganun din yung na-experience nyo. Kadalasan na violators dyan, SUV, yung mga malalaking SUV, or yung mga taxi drivers na walang konsiderasyon. Diba? Yan. Sa mga kasama isa yan sa mga nakakabuisit na only in the Philippines tayo. Actually, ewan ko lang kung only in the Philippines yun, pre. Baka in general din yun na nakakabuisit din na observation natin sa pagdadrive ng Pinoy. Let us know sa comment section kung tama ba kami. Diba? Oo. Kung baka nagsuspew lang kami ng nonsense dito, sabihan nyo na rin kami. We would love to hear from you. Masama man yan o mabuti. Ito pa, pre. Actually, although may mga country naman, pre, na legal yun. Pero, alam mo ba, sa Pilipinas, pre, bawal yung lane filtering. Sa ibang bansa kasi like Australia, may lane filtering, alam ko. Ang alam ko as far as I know, correct me if I'm wrong sa mga katotpi dyan. Bawal ang lane filtering sa atin. Pero yun, for a fact yun. Ang hindi ko lang alam kung sa Australia nga talaga,
legal ang lane filtering. Pero Legal. may certain countries ang lane filtering. Alam mo kung bakit, pre? Kasi yung okay sana yung lane filtering pagdating sa mga tormots eh. Kasi yung iba walang disiplina, pre. Minsan kahit mabilis na yung kasi ang ano sa lane filtering is yung halimbawa traffic, pwede kang mag-weave kasi nga hindi naman nagmo-move yung vehicle eh. Delikado kasi yan, pre, pag nagmo-move yung vehicle, i-lane filter mo. Kasi hindi mo alam kung hindi naman hindi naman lahat ng sasakyan, pre, steady ang ano eh, yung kumbaga yung modern technology, yung hindi talaga gumagalaw eh. May mga katulad ng jeep. 'Di ba pag jeep, pre, adjust sila ng adjust, 'di ba? Paano kung dalawang jeep yung ni-lane filter mo? At iyon nga, pre, kadalasan ng aksidente nangyayari sa mga nagli-lane filter, pre, dito sa Pilipinas. Truck, moving truck, nagli-lane filter. Puta, kakainin ka nun. Hindi ka ba bobo ka ba? Di ba? Yun yung hindi illegal na nga, pre. Kumbaga, illegal na nga, hindi na nga pinapansin kahit bawal, hindi na pinapansin dahil naiintindihan nila na traffic dito sa Pilipinas na pwede naman. Pero do it safely naman. Puta, gusto mo pang ang mangyayari niyan, pre, sinong kakasuhan? Yung naka-aksidente o kung nakapatay. Di ba? Dahil sa katangahan na nag-lane filter. Di ba? Hindi na nga pinagbabawalan. Pero do it safely. Wag naman yung gumagalaw na yung vehicle, pre. Tumatakbo ng 30, 20, 40. Putang ina, magli-lane filter ka. Hindi EFAS yun, pre. Hindi EFAS yun. Lalo na pag truck, no? Oo, pre. Tsaka, ang daming nadadali dyan. May ano din akong ganyan, pre. Since na-open up mo yan sa motor, pre. Diba, nagle-lane filter. Meron pang ganyan, di ba? Pagka-lane filter sa'yo, tapos napansin niya, maluwag dito sa kabila mo. Ang gagawin naman nun, putang ina, paglampas siya sa'yo, kakatin ka bigla. Lilipat siya dun sa kabila. Na parang putang ina. Ano naman yun? Habit naman na nagmumotor yun. Na alam mo yun, putang ina, ano bang tingin nyo sa, pusa ba kayo? Putang ina. 9 lives? Marami ba kayong buhay? Putang ina. Tsaka meron pa dyan, yung yun nga. Pag, kumari, overtaken ka, bibilisan nila ngayon, tapos papasok sa linya mo, sabay magbabagal, pre. Yan pa, isa pa yan, nakaka-ando yan. Buti sana kung alam mo yun, moving tayo, tapos meron din sa harap ko, sumingit ka lang talaga. Hindi, minsan putang na maluwag naman eh. So what do you expect dun sa sasakyan sa likod mo? Kumbaga, syempre, bibilisan din nun dahil open naman. Pero meron kasing ganyang ugali na lalo na, pre, yung mga, pre, puta pagkat sa'yo, magbabagal. O kaya naman, dahil nagbabagal, nagse-cellphone. Oo. Isa pa yan. Gago. Diba? Tsaka yung mga, lalo na yung mga motorcycle taxi na putang ina. Alam mo yun, parang tangina naman, sir. Kung magse-cellphone ka, kung hinahanap mo yung customer mo or yung sasakay mo, tumabi ka muna. Diba? Kunwari, hindi ka familiar dun sa lugar. Hindi yung habang umaandar ka, magse-cellphone ka or hahanapin mo kung saan ba yung street na to, anong ganyan, di ba? Na parang sa akin, pre, sige. Speaking of which, puta, may naalala ako, may nabuisit ako sa ganyan, pre. Siya pa galit, Tang ina, pre. Alam mo na maluwag, ikaw yung nagkokos ng traffic. Tang ina. Doon pa sa gitna nagse-cellphone habang mabagal tumakbo. Puta, binusinahan ko, nagulat. Kasi syempre, tutok siya doon sa cellphone niya. Puta, tumabi, tas galit pa. Tinitigan ko na lang. Tapos pinalagpas ko na. Alam mo kung bakit, pre? Tanga mo naman kasi. Alam mong nakakakos ka na. Alam naman nila yun, pre. Alam naman nila yun eh. Upal lang talaga. Tumabi ka. Di ba? Yun yung nakakainis doon. Nakakaabala ka ng ibang motorista. Hindi lang ikaw ang nagdadrive. Hindi ikaw ang may-ari ng kalsada. Totoo. Diba? Tsaka yung mga ganyan, pre, na nakakabuisit pa dyan. Pag sila yung naaabala, yan. Sila yung galit. Yan. Pero pag sila na yung nakakaabala, galit pa din sila. Tangina niyo. Saan lulugar yung mga kapwa mo motorista? Lulupit? Uy, yung ganyan, pre. Tapos meron pa. Ito pa, ewan ko ito, specific to sa motor kasi very rare na mga nangyayari to sa mga sasakyan. Kunwari,
outer yung sa outer right lane must turn right, 'di ba? Yung ibang nagmo-motor, alam nang hindi kasya, ipipilit pa para mauna dun sa harap pre. Hanggang sa point na puta, sasabihin sa'yo, kasi meron ako na anong ganyan sabi ko, sir, baka pwedeng paki-abante konti yung motor mo. Ang sasabihin pa sa'yo, maluwag naman, kasya naman Sabi ko, tangina, pagka ba ikaw inahagip ka, hindi mo ko aabalahin, okay lang sa'yo. Di ba? Or pag nabuwal ka, okay lang ba sa'yo na hindi kita titigilan? Hindi ako hihinto, check on you. Ka lang nakahandusay dyan. Oo, o kaya, okay lang din ba na pag nasagi kita dahil nakaharang ka, hindi ka magrereklamo or may pampagawa ka ba kung sakaling magkadent or madali mo ako? Oo. Diba? Yun lang naman yan na parang kung hindi nakasya, puta, wag mong ipilit. Hindi yung sasabihin mong maluwag naman yan. Hindi. May reason kung bakit yung mga guhit sa kalsada may certain na width. May purpose yan, hindi lang design. Ika nga. Yes, sir. Kumbaga, kaya nga may linya Diba? Wag mo pasukin yung linya na yan kung hindi ka naman dyan papunta. Hindi yung babarahan mo yung linya, tapos sasabihin mo, kasya naman. Diba? Tama. Ewan ko Mas meron pa, speaking of yung mga ganyan, yung mga palikuli ko. Alam mo na, nakalagay na, parang right lane must turn right. Yung iba, nanggagaling dito sa kaliwa, uunahan ka pa. Kasi kakanan din sila. Hindi marunong pumila, pre. Diba? Tapos kakatingga ngayon kasi kakanan din sila. Pero galing sila sa kaliwang linya. Na parang, anong klaseng, ba yun? Anong klaseng pag-uutak ba meron din yung mga taong ganun? Na alam ko siguro, nagmamadali ka or what, tingin mo pa pag na-aksidente ka, mapupuntahan mo yung pupuntahan mo? Oo, di lalo kang naabala. Yes mo. Diba? Hindi, alam mo yun, ang kasi parang naano ko din pre lagi na lang sinasabi, hindi naman tumama, hayaan mo na. Alam mo yun, na parang na lang sa hayaan mo system. Na porque walang na disgrasya or walang hayaan mo na. Maging tapos ulitin mo na lang ulit. Kasi nga naging habit na nila kasi nga pinapabayaan lang sila. Hindi diba? Hindi kino-correct kumbaga. 'Di ba? Yun yung nakaka-bad trip. Ewan ko. Tangina. Ayun na nga, mga katotpi, alam kong marami pa to. Napakadami pang mga Pinoy habits na nakakabuisit. We are counting on you, mga katotpi, na magdagdag yung mga hindi namin na-mention sa episode na ito. Marami yan. I'm sure marami kaming na-miss dito sa episode na to. At dahil in the ano bang saying yun? In the shortness of time ba yun? Alimutan ko na. In the time of Nick. In the expense of our time. Our time pang 30 minutes lang kami. Malamang may nami-miss kami dyan. Kaya it's up to our subscribers, mga katotpi, yung mga naano namin dyan, yung mga na-miss namin. We're counting on you para magkaroon naman tayo ng interaction katulad ng ginawa ni, again, shout out kay Brendon na nag-suggest nitong mga kasi yun nga, na-observe niya kasi nga, nakumpara niya, di ba? Sa Pilipinas siya, di ba? Tapos nagtumira ngayon siya sa US, tapos bumalik siya ulit sa Pilipinas, medyo ayun na naman, nanibago siya na, parang ito nga yung pagkakaiba. So, yun, gusto niyang i-share sa atin na i-topic natin. So, kung may na-miss kami dito sa episode na to, again, we would love to hear from you. At again, sa comment section magkwentuhan. Again na-observe namin, 11% lang ang mga nakasubscribe sa YouTube, pero 80% hindi nakasubscribe na nanonood sa atin. Baka naman. Palike ang video at mag-subscribe kayo. Tsaka sa Facebook. Tsaka sa Spotify. Samahan nyo na rin para naman magkasama-sama tayo. Kung nagustuhan nyo yung episode namin. Kung hindi naman, okay lang din. Ikaw, Papa Dens. Yun lang, pre. Para everybody happy. Tsaka yun, yung paulit-ulit kong sinasabi, wala man kayo napulot, sana na-entertain kayo. Yan, paulit-ulit ding sinasabi ni mga parents yan. So again, magpapaalam na muna kami, no?
Maraming salamat sa oras mo. Maraming salamat po. Oo. Ikaw nga yun. Oo, ikaw na nanonood ngayon. Ikaw yun. Salamat sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Ayan. Again, ito nga pala, si Boss Lots, ang yung tito yung medyo galit lang. At ako si Papa Denso, yung tito mong mas galit pa doon sa kamoting hindi na pagbigyan sa kalsada. Ayan. At again, we are the Opinionated Titos podcast or mga Totpi. We will be signing out. Thank you very much. Thank you sa ulitin. Pakikinig. Alright. Bye-bye. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.